Hello mga katropa! Isa na namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Sana ay magustuhan ninyo ito. Pero bago ang lahat, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment o mag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Sandra, kanina ko pa napapansin na panay ang sulyap sa iyo ni Lito. Sigurado akong tipo kanyan. May tsura rin naman si Lito at may ibubuga sa klase. Ano ang gagawin mo kung isang araw ay magtapat siya ng pag-ibig sa iyo? Kantsaw ni Mabel sa kaibigan. Ano? Si Lito? Yung anak ng maglulugaw sa labas? Tigilan mo nga ako, Mabel. Hindi ka ba kinikalabutan dyan sa sinasabi mo? Parang hindi kita tunay na kaibigan. Alam mo naman kung ano ang tipo kong lalaki. At hindi lang ang tulad ni Lito ang magkatuluyan ko. Nandidiring, sambit naman ni Sandra. Ikaw naman, hindi ka mabiro. Pero totoo naman ang sinasabi ko, panay ang tingin niya sa'yo. At maniwala ka na isang araw ay lalapit na lang siya sa'yo at magtapat ng pag-ibig. Muling wika ng kaibigan. Wala siyang mapapala sa akin dahil lalong wala akong mapapala sa isang tulad niya. Isipin mo na lang kung saan kami magdi-date, sa lugawan ng tatay niya. Nakakadiri, di ba? Kaya ni banggit ay huwag mo na siyang babanggitin sa akin. Parang awa mo na, Mabel. Giit muli ng dalaga. Sa katunayan ay nasa high school pa lamang ay malaki na ang paghanga ni Lito kay Sandra. Kaya nga, nang malaman ni Lito na sa isang pribadong universidad mag-aaral ang dalaga, ay ginawa niya ang lahat para makapasok siya rito. Ginalingan niya sa pagsusulit nang sa gayon ay magkaroon siya ng scholarship. Batid kasi ni Lito na hindi kakayanin ng kanyang amang nagtitinda ng lugaw ang matrikula sa paaralang iyon. Isang araw ay naglakas na nga ng loob si Lito na magtapat ng pag-ibig niya kay Sandra. Noon pa man ay mahal na kita, Sandra. Kahit na hindi ako mayaman, pangako ko naman sa iyo na gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Hindi kita lulukuhin at ang lahat ng gusto mo ang masunod. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan ko sa iyo ang pag-ibig ko. Saad ni Lito sa dalaga. Sige, kung totoo yang sinasabi mo, ay patunayan mo sa akin, Lito. Hahayaan kong manligaw ka sa akin. Sambit pa ni Sandra. Labis ang kaligayahang naramdaman ni Lito ng mga panahong iyon. Tila nakalutang siya sa ulap nang mapapayag niya si Sandra na maligawan niya. Hindi naman makapaniwala si Mabel sa itinugo ng kanyang matalik na kaibigan. Akala ko ba'y kinikalabutan ka kapag narinig mo pa lang ang pangalan ni Lito? Ano nangyari sa iyo? Bakit mo siya pinayagan na manligaw sa iyo, Sandra? Pagtataka ni Mabel. Dahil ginagamit ko ang utak ko, Mabel. Malapit na ang finals natin. Marami tayong mga asignatura at mga proyekto. Saka, pahirap na ng pahirap ang pagsusulit. Kailangan ko si Lito para makapasa ako. Kapag nasiguro ko na ang pagpasa ko ay itataboy ko na rin ang anak ng maglulugaw na yan. Ngayon, ay hayaan mo na nating damahin niya ang lubos na kaligayahan dahil bandang huli ay uuwi siyang luhaan. Nakangisi pang saad ni Sandra sa kaibigan. Napapailing na lang si Mabel sa sama ng ugali ng kanyang kaibigan. Kahit na hindi naman talaga bagay si Lito at Sandra, ay nakaramdam pa rin ng awa si Mabel sa binata. Alam kasi niyang gagamitin lang ito ng kanyang matalik na kaibigan. Lumipas ang ilang linggo at si Lito na ang gumagawa ng mga asignatura at proyekto ni Sandra.
Sa tingin kasi ng binata ay paraan ito para makasama niya kahit sandali ang sinisintang dalaga. Ngunit nang matapos ang semester at nang makapasa si Sandra ay hindi na niya magawang pansinin pa si Lito. Sandra, akala ko ba ibibigyan mo ako ng pagkakataon? Bakit iniiwasan mo na ako ngayon? Tanong ni Lito sa dalaga. Hahaha, akala ko ba ay matalino ka, Lito? Bakit hindi mo man lang naisip na ginagamit lang kita? Ngayong nakapasa na ako ay wala ka ng silbi sa akin. Sa totoo lang, simula una pa lang ay hindi na kita gusto. Nandidiri ako sa mga tulad mo. Hindi ka nababagay sa akin. Natatawang sambit ni Sandra. Pero tunay ang ipinapakita ko sa iyong pag-ibig, Sandra. Bakit ganito ang iginanti mo sa akin? Malungkot na sambit ni Lito. Dahil napakadali mong lukuhin. Kung ako sa'yo ay layuan mo na ako dahil wala kang pag-asa sa akin. Kahit ikaw na ang nag-iisang lalaki sa mundo ay hindi pa rin kita papatulan. Alam mo kung sino ang nababagay sa iyo. Yang anga-angang kaklase natin si Carmela. Bagay kayo dahil bukod sa pareho kayong hampas lupa ay ang taas ng pangarap ninyo na mag-aral sa universidad na ito, mga walang pambayad. Natatawang saad pa ni Sandra. Pahiyang-pahiya si Lito sa ginagawang ito ni Sandra. Lahat ng ito ay dahil lamang sa anak siya ng isang maglulugaw. Ngunit, imbis na ikalungkot ito ni Lito, ay ginawa niya itong inspirasyon upang magtagumpay sa buhay. Walang araw na hindi inalipusta ni Sandra ang kaawa-awang si Lito. Samantala, si Lito naman ay mas pinili na lang manahimik at umiwas sa gulo. Isang araw ay bigla na lamang hindi pumasok si Sandra sa eskwelahan. Nabalitaan ni Lito na nalugi raw ang negosyo ng pamilya ni Sandra at hindi na kaya pa ng mga ito na pag-aralin sa mamahaling universidad ang dalaga. Makalipas ng ilang taon, hindi akalain ni Sandra na makikita niya si Lito nang mag-apply siya sa isang mamahaling restaurant. Nagsisilbi ito sa mga customer. Akalain mo nga naman, kahit gaano ang katalino mo noon, ay sa pagwe-waiter din pala ang bagsak mo. Narito ako ngayon para mag-apply bilang sekretarya ng may-ari. Mas magiging mataas pa ang posisyon ko sa'yo. Pagyayabang ni Sandra. Sa tingin ko ay hindi ang tipo mo ang tatanggapin ng posisyon na hinahanap ng may-ari ng restaurant na ito, Sandra. Kaya huwag ka nang mag-abalang mag-apply pa. Saad naman ni Lito. At sino ka para pagsabihan ako, Lito? Baka nakakalimutan mo na inilalampaso ko lang ang pangalan mo nung kolehiyo tayo. Walang binatbat ang talino mo ngayon dahil mababa pa rin ang posisyon mo. Bakit hindi ka na lang kasi sumama noon sa tatay mo na magtinda ng lugaw? Kantsaw pa ng dalaga. Maya-maya ay dumating na ang manager ng restaurant. Magandang araw, boss. Sambit ng manager kay Lito. Gulat na gulat si Sandra sa narinig nito. Nakilala yun na pala ang nag-a-apply bilang sekretarya nyo? Naghanda na po ang opisina para sa isang interview. Dagdag pa ng manager. Hindi na kailangan. Ngayon pa lang ay nakapagdesisyon na ako. Hindi ang isang katulad niya ang hinahanap ko bilang isang sekretarya ko. Pasensya ka na, miss, pero makakaalis ka na. Sambit pa ni Lito. Hindi makapaniwala si Sandra na si Lito pala ang may-ari ng mamahaling restaurant na iyon. Paano mo ito nagawa, Lito? Hindi ba isang hamak na maglulugaw lang ang tatay mo? Pagtataka ni Sandra. Maglulugaw man ang tatay ko ay hindi ako napigilan nito para abutin ang aking mga pangarap. Nag-aral ako ng husto para ipakita na kahit mahirap lang kami ay may ibubuga rin ako. Nakapagtrabaho ako sa ibang bansa at nang makaipon ay nagtayo ako ng negosyo rito sa Pilipinas.
At tama ka nga, Sandra. Bagay kami ni Carmilla dahil siya ang napangasawa ko. Sambit pa ni Lito. Napayuko na lang si Sandra dahil sa labis na pagkapahiya. Hindi niya kasi akalain na hanggang ngayon ay malaki pa rin ang agwat ng kanilang buhay ni Lito. Ngunit sa pagkakataong ito ay si Lito naman ang nakakaangat sa buhay at si Sandra naman ang naghihirap. Hanggang dito na lamang mga katropa. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito at meron kayong mapulutan na aral. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, paalam and God bless.